habang ang digmaan sa pagitan ng Israeli Army at Hamas ay patuloy na tumitindi. Maraming mga katanungan ay nananatili sa atin, habang ang tanong ng direktang pagkakasangkot ng Iran sa opensiba ng Hamas ay nananatiling bukas. Ang digmaan sa Gaza ay kumakatawan sa unang pangunahing kaso ng pagsubok ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga elemento ng Axis of Resistance. Sa yugtong ito, tila walang intensyon ang Iran na palawakin ang tunggalian sa isang multi-front confrontation sa pamamagitan ng pagdidirekta sa Hezbollah na salakayin ang teritoryo ng Israel sa matinding pag-aalinlangan ng pamunuan ng Iran at pinaniniwalaan na dahil sa pagbanta ng Israel kamakailan. At bago tayo magpatuloy, at kung bago ka pa lang napadpad sa aking channel, ay pindutin ang subscribe button para palagi kayong updated sa mga future uploads ko na kagaya nito. Naghudyat ang pamunuan ng Israel na tutugon ito nang may napakalaking puwersa laban sa mga target ng Hezbollah. Naghudyat din ang US na tataas ang pagkakasangkot nito sa tunggalian na nagpapataas ng posibilidad ng mga gasto sa militar na maaaring masyadong mataas para tanggapin ng Iran. Gayunpaman, ang pagpapatuloy ng opensiba sa Gaza ng Israel at ang partikular na tagumpay ng militar ng Israel na magbabanta sa kaligtasan ng Hamas at ang kakayahang mapanatili ang epektibong kontrol sa Gaza Strip ay maaaring magpakita sa pamunuan ng Iran ng isang mahirap na problema. Ang mga dilema na ito ay upang maiwasan ang pagpapalawak ng digmaan at upang maiwasan ang pagpayag sa Israel na makamit ang layunin nito na wakasan ang pamamahala ng Hamas sa Gaza. Habang tumatagal at mas mahirap ang digmaan sa Gaza, mas malamang na magdedesisyon ang Iran na higit sa pagpapalaki sa mga tensyon sa rehiyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na may mga tanong tungkol sa lawak ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang elemento ng front resistance ng Iran. Noong Abril 2023, sumiklab ang tensyon sa Temple Mount sa paligid ng Jewish Passover. Ang kaganapang multi-arena ay nagtatampok ng terorismo at karahasan sa Jerusalem. Terorismo sa mga kalsada at pamayanan ng Israel sa West Bank. Ang mga rocket at shoulder fire anti-aircraft missiles mula sa Gaza Strip at mga rocket na inilunsad mula sa Southern Lebanon at Golan Heights sa Syria. At ngayon, pinalala ng Hamas ang sitwasyon sa Gaza. Nagkaroon din ng madalas na mga aligasyon na ang Hamas ay nakinabang ng malaki mula sa Iranian armed technology. Alam kung paano at pagsasanay sa panahon ng magulong kaganapang ito. Kaya naman ang suportang ito ay nagbibigay daan sa Hamas na magsagawa ng mga pag-atake laban sa Israel. Gayunpaman, sa pag-usad ng digmaan ay lumilinaw na ang Iran ay sinaksak sa likod ang Hamas. Ayon sa mga ulat ng balita, ang pinakamataas na pinuno ng Iran na si Ali Khamenei ay nagbigay ng ilang mga babala sa pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh mas maaga sa buwang ito. Sinabi ni Khamenei na hindi umano sila binigyan ng babala kaugnay sa planong pag-atake sa Israel noong ika-7 ng Oktubre at hindi sila sasali sa digmaan para lamang kay Haniyeh at sa buong Hamas. Ang mga ulat na ito ay sinipi ng 3 matataas na opisyal at nagsasabi na sinabi ni Khamenei kay Haniyeh na mag-alok ang Iran ng suportang pampolitika sa Hamas, ngunit hindi direktang makialam. Ang pinuno ng Iran ay iniulat na hiniling kay Haniyeh na patahimikin ang mga boses sa loob ng Hamas na nananawagan sa Iran at Hezbollah na direktang sumali sa digmaan laban sa Israel ng buong puwersa. Sa kabilang banda, ang relasyon sa pagitan ng Iran at Hamas ay maaaring ibuod bilang malakas na mga kaalyado na limitado ang kontrol at sinasabi ng Iran na ang Palestinian Islamic Organization na Hamas at Palestinian Islamic Jihad bilang mahalagang mga sentro ng kapangyarihan sa Palestinian arena. Ginagamit ng gobyerno ng Iran ang dalawang grupong ito upang isulong ang mga layuning pangrehiyon nito lalo na laban sa Israel.
ang mga pagsisikap ng Iran na tulungan ang organisasyong ito na pinamumunuan ng puwersa ng Quds ay kinabibilangan ng pagbibigay ng mga armas teknikal at pagsasanay sa tulong ng pagpapatakbo at pagbibigay ng 10 milyong dolyar sa isang taon sa pagpupundo para sa patuloy na mga operasyon. Ang koneksyon ng Iran sa Palestinian Islamic Jihad ay malakas. Mas umaasa din ito sa tulong ng Iran dahil sa limitadong mapagkukunan ng pananalapi ng organisasyon at kakulangan ng isang makabuluhang social at social service network tulad ng Hamas. Ang Hamas ay isang mas malaki at mas matatag na organisasyon na may mas maluwag na ideolohikal na pangako sa Iran. Hindi rin gaanong umaasa ang Hamas sa Iran dahil sa mas makabuluhan at magkakaibang pinansyal na mga mapagkukunan nito sa paglipas ng mga taon. Ang Hamas ay nagpatibay ng isang mas malayang paninindigan na humantong sa mga nakaraang krisis sa pagitan nito at ng Iran. Sa pangkalahatan, ang mga ugnayan sa pagitan ng Iran at mga regional na proxy at kasusyo nito, kabilang ang Hamas, at ang tensyon sa pagitan ng kanilang ideolohikal at pampulitikang katapatan sa Tehran, at ang kanilang mga pangako sa kanilang sariling interes at agenda ay lubos na nakaimpluwensya sa mga katangian ng Iranian proxy network kaysa sa pagiging isang hierarchical network sa ilalim ng direktang utos at kontrol ng Iran. Gumagana ito ng higit na katulad ng isang maluwag na sistema at magkakaugnay ng mga bahagi sa loob ng isang network ng mga karaniwang interes, pati na rin ang isang ibinahaging ideolohikal na pananaw sa mga nakalipas na taon, kasunod ng pagbabawas ng aksyong militar na hinimok ng proxy sa Syria at Iraq. Pinamamahalaan ng Iran ang network sa isang mas desentralisadong paraan kaysa sa dati, ngunit nananatili pa rin itong isang makabuluhang antas ng impluwensya. Ang patuloy na kontrol ng Hamas sa Gaza Strip mula noong Hunyo sa taong 2007 ay nagtulak sa kilusan sa isang pinabilis na pagbuo ng militar na kinakailangan upang mapanatili ang diskarte ng terorista ng organisasyon laban sa Israel, na ang mga raket ay naging pangunahing kasangkapan sa labanan at inspirasyon ng mga tagumpay ng Hezbollah sa Lebanon noong ikalawang digmaan sa Lebanon sa taong 2006. Ang Iran ay may malinaw na estratehikong interes sa pagtulong na palakasin ang pamumuno ng Hamas at nagsilbing leverage point upang magsagawa ng armadong pakikibaka laban sa Israel sa hangganan nito sa timog, habang itinatag ang banta ng Hezbollah sa hilagang hangganan nito. Ang pagtatapos ng civil war sa Syria at ang appointment noong Mayo 2017 kay Ismail Haniyeh bilang political bureau chief ng Hamas at si Yahya Sinwar naman ang bagong pinuno ng Hamas sa Gaza at nagpapabuti ng relasyon sa pagitan ng Iran at Hamas. Ang komplikadong relasyon sa pagitan ng Iran at Hamas ay nangangailangan ng pagkakaiba sa pagitan ng suporta ng Iran para sa organisasyon at patuloy na koordinasyon sa pagitan ng mga elemento ng front ng labanan at pagsimula ng Iran. Direksyon at kontrol ng mga operasyon tulad ng mga kamakailang operasyon ng Hamas. Nakinabang ba ang Hamas mula sa tulong ng Iran kung talagang kasangkot ang Iran sa aksyon na ito? Oo naman, nakinabang ito. Kailangan ba ng Hamas ang pag-aproba ng Iran bago kumilos? Hindi naman siguro nagkaroon ng maagang koordinasyon sa pagitan ng Hamas, Iran at Hezbollah. Ngunit sa huli, ang pag-atake noong Oktubre 7 ay isang aksyon ng Hamas sa pagtugis ng mga layunin ng kilusan, alinsunod sa mga interes ng Palestinian. Ang katotohanan, ang mga layuning ito ay naaayon din sa mga layunin ng Iran, kabilang ang mga pagsisikap nitong ibalik ang isyu ng Palestinian sa regional at international na agenda at upang hadlangan ang mga pagsisikap sa normalisasyon sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia. Samantala, ang umiiral na pagtatasa sa Israel sa loob ng maraming taon ay ang Iran ay walang intensyon na magisali sa direktang salungatan sa Israel o ilagay ang Hezbollah sa panganib para sa Palestinian.
Ayon sa pananaw na ito, nakikita ng Iran ang Lebanese ally nito bilang isang estratehikong kasangkapan upang kontrahin ang isang potensyal na pag-atake ng Israel sa mga pasilidad ng nuklear nito. Ang Iran ay nagbibigay ng 10,000 advanced missiles kabilang ang precision-guided munitions na ngayon ay sumasakop sa isang makabuluhang bahagi ng teritoryo ng Israel. Ang katwiran sa likod ng pagpapalakas ng organisasyon sa isang napakalakas na puwersa ay ang paggamit ng Hezbollah bilang isang hadlang laban sa Israel, lalo na kung inatake ng Israel ang mga pasilidad ng nuklear ng Iran. Ang Iran ba ay handa na ilagay sa panganib ang mahalagang interes, lalo na ang direktang interbensyon sa labanan para sa kapakinabangan ng Palestinian? Mga katanungang hinahanapan ng sagot ng Israel sa pamamagitan ng mabilis na aksyon sa bawat maling hakbang ng Hamas at Hezbollah. Gayunpaman, maraming mga pag-unlad ang naganap sa mga nakaraang taon na maaaring magtanong sa bisa ng pagtatasa na ito. Una, ang digmaan sa Gaza ay may potensyal na baguhin ang katotohanan, hindi lamang sa Gaza, kundi sa buong gitnang silangan na ito ay maaaring mangangailangan ng higit na paglahok ng Iran at ang proxy nito na pinamumunuan ng Hezbollah mula noong simula ng digmaan. Nagkaroon ng kapansin-pansing pagtaas sa mga aktibidad ng Hezbollah upang hamunin ang Israel sa ibang larangan sa yugtong ito. Gayunpaman, ang organisasyon na posibleng may koordinasyon sa Iran ay tila kontento sa medyo limitadong mga aksyon na nagpapahayag ng pangako nito sa layunin ng Palestinian at ang pagnanais nitong mapanatili ang itinatag ng mga panuntunan ng pakikipag-ugnayan sa Israel sa ngayon. Ang organisasyon ay umiiwas sa paggamit ng karamihan sa mga mapagkukunan nito, lalo na ang malaki nitong firepower na kinabibilangan ng arsenal ng mahigit sa 100,000 rockets at missiles. Ang pagpigil na ito ay maaaring maiugnay sa mga pagsaalang-alang na may kaugnayan sa panloob na sitwasyon sa Lebanon. Ang malawak na pagpapakilos ng Israel Defense Forces sa Northern Israel at ang malinaw na posisyon ng Amerika sa pagsuporta sa Israel. Kasama sa tugon ng militar ng US, ang pagkakaroon ng dalawang sasakyang panghimpapawid sa Eastern Mediterranean na tila humahadlang sa Hezbollah at Iran sa pagsali sa kampanya laban sa Israel. Bilang resulta, habang pinalalaki ng digmaan ang panganib ng salungatan ng Israeli-Hamas sa kumakalat mula sa Gaza hanggang sa iba pang mga larangan, malaki ang pagtaas ng posibilidad ng direktang interbensyong militar ng Iran at nananatiling hindi malaman na mas gusto pa rin ng Iran na umasa sa mga proxy nito. Ngunit sa mga nakaraang taon ay nagpakita ng lumalagong pagpayag na magsagawa ng mga direktang opensibang operasyon laban sa Israel mula sa Syria gamit ang mga drone at rockets. Habang ang mga interes ng Iranian at Hezbollah ay may posibilidad na maiwasan ang all-out conflict hanggat maaari. Ang potensyal para sa isang tumataas na mga front laban sa Israel, kabilang ang Hamas at Gaza, ay lumalaki habang ang Israeli militar ay naghahanda para sa potensyal ng isang multi-front na operasyon. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang ang like at mag-subscribe at magkomento na din kung ano sa inyong palagay. Ginagamit lamang ba ng Iran ang Hamas at Hezbollah para sa layunin nitong wasakin ang Israel? Sapagkat ayaw ng Iran ang direktang pagkakasangkot sa pakikidigma sa Israel. Ano man ang iniisip mo? Sabik akong marinig ang inyong opinyon. Hanggang sa muli, El Profesor.